tumayo po tayo. Babasahin natin ang passage natin. We will be having an independent sermon ngayong hapon. Sa mga susunod na afternoon, tuloy natin yung series sa books of the Bible. Nasa Judges na tayo. Pero for now, let's open our Bible sa Jeremiah chapter 29, verses 12 hanggang 14. Jeremiah chapter 29, verses 12 hanggang 14. Pero basahin natin mula 11 na. Pero ang passage natin ay 12 to 14. This is the word of the Lord. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. And I will be found by you, declares the Lord. And I will restore your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord. And I will bring you back to the place from which I sent you into exile. Ito po ang salita ng Panginoon. Makakaupo na tayo. Nagkaroon na ng series dito si Deacon Marlon before. So, yung chapter 29. Pero dito natin kukunin yung ating mensahe. Ito yung letter ni Jeremiah. Siyempre, salita ito ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Jeremias. At ito ay letter para dun sa mga nasa Babylon. Sila ay na-exile na, sila ay pinatapon na, sila ay inihiwalay sa mismo panangakong lupa sa kanila, sa Kanaan, sa Juda, at nasa ibang bansa sila, nasa ibang lugar sila. This is a letter to the Babylonian exiles. Kaya sa verse 1 ng chapter 29, it reads like this. These are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem to the surviving elders of the exiles and to the priests, prophets, and all the people whom Nebuchadnezzar had taken into exile from Jerusalem to Babylon. Sulat ito para sa mga buhay pa na mga Hudyo, Israelita na nandun sa bayan ng Babylon. At sikat itong chapter na ito, nagagamit madalas sa mga prosperity gospel sermons and preachings dahil dun sa nabasa natin sa verse 11. Parte naman talaga ng plano ng Diyos o ikabubuti, tagumpay, magandang hinaharap ng mga taga-Israel dahil yan ang katibayan ng presensya niya, ng pagpapala niya doon sa Old Covenant people niya. Kaya mababasa natin yan sa verse 11. Sinabi sa kanila, nabibigyan sila ng tagumpay, pagpapala, magandang hinaharap. Sa verse 14, nakita natin na ibabalik sa kanila yung mga nawala na mga kayamanan nila. At ibabalik sila doon sa lugar kung saan dati silang nandun bago sila ipinatapon sa Babylonia. Pero alalahanin natin na yung mga yun ay mga pagpapakita lang ng pagpapala ng Diyos. Itong mga bagay na to, yung mga Old Covenant blessings, natatanggap nila yon, tinatamasa nila yon, at ine-enjoy nila yon dahil sinasamahan sila ng Diyos. Dahil nandun yung Diyos, yung presensya sa kanila. At nung inalis sila doon, pagpapakita yon na inaalis ng Diyos yung presensya niya sa kanila. Nung ipinatapon sila, nawala ang mga kayamanan nila, yun ay pagpapahiwatig sa Old Covenant people na hindi na sila sinasamahan ng Diyos. So, let us make it clear na ang punto dito ay kung sinasamahan ba sila ng Diyos o hindi. Yun ang pinaka-punto. That will only happen, babalik lang yung lahat ng yun, as a result of finding God. Kaya sa verse 12 at verse 13, makikita natin na inuutusan sila na hanapin niyo ako, tawagan niyo ako, seek me, search me, and I will be found by you. And as a result, babalik sila sa dati nilang estado bilang Old Covenant people of God na nasa kanila yung presence ng Diyos.
The glory of Israel is the covenantal presence of God. Yun yung sinasabi sa paulit-ulit, I will be your God and you will be my people. Ayun ang pagpapala at kaluwalhatian ng Israel na wala yung ibang bansa. Ibang bansa, mayaman din sila. May lupa din sila. Meron din silang mga tagumpay sa mga kaharian nila. Pero anong wala sa kanila? Ang Diyos. Wala sa kanila. Yung pangtipang presensya at pagpapala mismo ng Diyos. At yun yung gusto ng Diyos na ipanumbalik sa kanila. Kaya sila sinasabihan na hanapin mismo siya. Bilang miyembro ng bagong tipan, wala na tayo sa Old Covenant, bilang mga members ng Better Covenant, tayo ay nasa New Testament na, we are under the Covenant of Grace, but the task is the same for us. Pareho pa rin yung utos at mga tungkulin natin bilang mga pangtipang tao ng Diyos. We should call upon God and seek God and pursue God and search for God at magkaroon tayo ng karanasan na matagpuan natin siya. Okay, pwede tayo mapatanong, ano? Bakit ba natin kailangang i-pursue yung Diyos? Bakit natin kailangang isik yung Diyos? Hindi ba bilang Kristiyano, kasama na natin ang Diyos? Bakit pa natin hahanapin yung nandyan na? Bakit natin hahanapin kung nandyan na mismo yung presensya ng Diyos? Isn't it true that God is always with believers? Yes and no. Yes and no. Dalawang yes. Una, dahil sa kanyang omnipresence. Ang Diyos bilang Diyos ay nasa lahat ng dako. Wala tayong mapagtataguan sa Kanya. Ayan yung sinasabi natin na coram Deo, in the presence of God. Walang lugar dito sa mundo na pwede natin sabihin, wala ang Diyos dito. Kaya naman, yes, He is always with us dahil sa kung sino siya. Dahil Diyos siya. Wala tayong matataguan sa Kanya. Yan yung sinabi sa Psalms, na kahit ako saan ako pumunta, hindi ako makapagtago sa espiritu mo. Kahit nasa pinakamalayong lugar ako, nasa pinakamalalim na lugar ako, you are there. Another thing na kasama natin ng Diyos ay yung covenantal presence ng Diyos. Yung sinasabi natin na pagpapala ng bagong tipan. Sinabi yan sa Matthew 28, nung inutusan tayo ng Great Commission, make disciples of all the nations, baptize them, teach them, at sinabi sa dulo ng resurrected Christ, and I will be with you always. Yun ay covenantal presence ng Diyos. Pangako yun sa pangtipang bayan niya. Hindi niya ni minsan iiwanan ang mga tunay na mananampalataya, ang mga tunay na iglesia. Naalala din natin yung mga passages na I will never leave you nor forsake you. Yun ay covenantal promise ng Diyos. Hindi niya iiwanan ang mga mananampalataya, hindi niya hahayaan yung mga mananampalataya. So, yes, may sense na palagi natin kasama yung Diyos. Pero, in another sense, no. Ito naman yung diwa sa parte natin bilang mga mananampalataya. Yung sinasabi dito na kasama mo ang Diyos ay yung kamalayan mo sa kaluwalhatian niya. Kagustuhan mong masiyahan doon sa majesty niya, sa beauty niya, sa glory niya. Ayan yung sinasabi na seek Him. Ayan yung sinasabi na hanapin mo siya, ipurso mo siya, na mamulat tayo, magkaroon tayo ng literal na karanasan na mahalaga siya. Literal na maranasan na importante siya. Literal na karanasan na walang makakapantay sa buong sanlibutan sa kagandahan ng Diyos. Yan ang sinasabing search Him, pursue Him, call Him. Kaya bilang mga New Testament Christians, we should seek God. New Testament Christians should seek God for them to see God for who He truly is. Makita natin kung gaano talaga siya sa kanyang katunayan. Maranasan natin yun. Ito yung naranasan ng mga Jewish exiles na nawala sa kanila. Nawala sa kanila na mahalaga yung Diyos. Nawala sa kanila na importante yung kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sila pinatapon kasi puro idolatry sila, di ba? Kaya sila pinatapon dun eh. Dahil hindi na mahalaga yung Diyos sa kanila.
Kaya pinatapon sila sa Babylonia. This is what they lost. They lost the sense of God. They have lost how important God is. The sense of the glory and the majesty of God. There they must return. Doon sila dapat bumalik. And it is us who have been awakened by this sovereign majesty of God that needs reawakening in the beholding of our God. As New Testament believers, it is also our agenda. If the pursuit of God is a Christian's main agenda in life, then finding God is His promised reward. Kung ang pinakapakay ng buhay Kristiyano ay hanapin ng Diyos, ang matagpuan ng Diyos ang pinakapabuya na matatamasa niya. Sa isang article noong 2009, sumulat si John Piper. Sabi niya, but what does that mean practically? Anong ibig sabihin ng pag-seek sa Diyos, pag-pursue sa Diyos, pag-search sa Diyos? Sabi niya, both Old and New Testament says it is the setting of the mind and heart on God. It is the conscious fixing and focusing of our mind's attention and our heart's affection on God. Ito daw ibig sabihin na sinesearch mo ang Diyos, sinisik mo ang Diyos, ng puso't isipan mo, ang isipan mo at ang damdamin mo mismo ay nakatuon sa Diyos. May concentrated na pagtingin sa Kanya at paghahanap sa Kanya. May pinagkaiba yung alam mo, yung lasa ng hamburger kaysa dun sa nalalasahan mo mismo yung hamburger. There's a difference. Hindi magkapareho yun. Pwedeng alam mo yung lasa, pero at that moment, hindi mo siya nalalasahan. Pwedeng sabihin mo, alam ko ng lasa niyan. Nakatikim na ako dati niyan. Pero iba yon sa nalalasahan mo ba siya ngayon. At yun yung sinasabi dito sa Jeremiah. Pinanawagan sila na hanapin ng Diyos, hindi lang sabihin na alam kong may Diyos, hindi lang sabihin na alam kong tagapagligtas ang Diyos, na siya ang pangtipang Diyos ko, kung hindi natitikman mo ba yung kaluwalhatian niya? Nalalasahan mo ba kung gaano siya kaluwalhati? Nalalasahan mo ba kung gaano siya kaganda? Kaya yung sinabi ni Pedro sa bagong tipan, taste and see that the Lord is good. Natitikman mo ba? Totoo ba yun na meron kang pangkaranasang presensya ng Diyos at yun yung pinapahanap sa atin bilang mga mananampalataya. And in terms of finding God, it has a prerequisite. Ang matagpuan ng Diyos ay may kondisyon. Ang sinabi ng passage natin sa verse 13, you will seek me and find me when. That's the conditional word. When you seek me with all your heart. Yung matagpuan ng Diyos ay pangako, pero nasa kondisyon siya dun sa action na hanapin siya with all your heart. Kailangan hanapin siya ng buong puso, hanapin siya ng buong sigasig, saka tutuparin yung pangako na siya ay matatagpuan. God promised to be found by the person searching for Him with faith, diligence, and eagerness. Nangangako ang Diyos, matatagpuan talaga siya. Pero nung taong humahanap sa Kanya, nang may pananampalataya, kasigasigan, kasipagan, matatagpuan talaga ang Diyos sa kanila ng mga buong pusong naghahanap sa Kanya. Pero hindi siya matatagpuan ng Diyos ng mga hindi naghahanap sa Kanya. Hindi siya matatagpuan ng Diyos ng mga naghahanap sa Kanya pero half-hearted. Ang sinabi, with all your heart. At itong kasalanan ng karnal nating pagkatao,
Very familiar tayo sa Romans chapter 3, verse 10 to 11. What does it mean to be a sinner? Anong ibig sabihin ng pagiging makasalanan? Yung unang mga words at description ng pagiging sinner dito sa Romans chapter 3. It reads, "There is none righteous, no, not one. There is none who understands, there is no one who seeks God." Itong itsura ng pagkamakasalanan, hindi hinahanap ang Diyos. Hindi gustong matikman ang kaluwalhatian ng Diyos. Ayaw pagpursigihan na matagpuan ang Diyos. That is what it means to sin against the command of seeking Him. Lalo na tayo mga Kristiyano, pwede nating sabihin na ligtas na naman ako. Kristiyano na ako, ligtas naman ako. Bakit ko pa kailangang isik ang Diyos? Kristiyano na ako eh. Nasa akin na siya. May pangtipang pang ako, hindi niya ako iiwan. Bakit kailangan ko pa siyang hanapin? Alam nyo, yung ganyang klase ng pananalita o ganyang klase ng disposition ay parang isang mister na sinasabi niya, kasal na naman kami ng misis ko. Bakit ko pa siya ipupurso? Kasal na kami. Ang isang asawang lalaki na hindi pinupurso ang kanyang wife, kahit na nasa loob na sila ng covenant of marriage, that is a recipe for disaster sa isang marriage. Ganon din sa Kristiyanong pamumuhay. Kahit ikaw ay isang Kristiyano, pero hindi mo pinupurso ang Diyos, kahit ikaw ay Kristiyano na, that is a recipe for disaster in the Christian life. Actually, it's supposed to be the other way around. Dahil covenantally united na kami, dahil ako ay Kristiyano na, ngayon, all the more I have the reason to seek God. May pangako siya na matatagpuan ko siya. Kung tayo ay passive sa ating ugnayan sa Diyos, kung tayo ay hindi aktibo sa pagpurso sa Diyos, we are stagnant. We are stagnant. At mawawala sa iyo ang lahat ng diwa, ng importansya at halaga at kaluwalhatian at kapangyarihan at pagiging karapat-dapat ng Diyos. That sense will be lost if you do not seek Him continually. Kaya imbes na atupagin natin at ibigay natin ang lahat ng ating debotong paghahanap sa hindi naman Diyos, dapat seryoso nating hanapin ang masayang, mapagpalang presensya niya ngayon din. That is one of the problem. What we are devotedly seeking in our lives are not God. Hindi ang Diyos. Devoted tayo. Pag tinanong kita ngayon, ano ba ang hinahanap mo sa buhay? What are you looking for? Maglista ka ng 3 hinahanap mo ngayon. Asan dyan ang Diyos? Part ba siya sa top 3? What are you pursuing? What are you searching? Anong hinahanap mo? Anong sinasaliksik mo? Anong pinupurso mo? Dahil ang Diyos ay Diyos, siya ang karapat-dapat na ipurso. Siya ang karapat-dapat na saliksikin. Dahil kung hindi, kung ano man ang pinupurso natin higit sa Diyos, that is an idol. When we are pursuing more other things, more than God, it can be an idol. 1 Chronicles chapter 16, verse 11, Psalm 105, verse 4, "Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually." 1 Chronicles 22, verse 19, "Now set your mind and heart to seek the Lord your God." Matthew chapter 7, verse 7, "Ask
and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. Madalas ginagamit itong verse sa hindi Diyos. Anong gusto mong saliksigan? Anong gusto mong ikatok sa Diyos? What if what you seek is God? What if what you knock for is God? What if what you ask from God is God? Sinabi ni Moses sa Exodus chapter 33 verse 18, "Please show me your glory." Nagmakaawa si Moises. Panginoon, pwede mo, alam niya naman na may Diyos. Kausap niya nga eh. Talagang special revelation, nakakausap niya literal yung Diyos. Pero bakit naghahanap pa si Moses? Sabi niya, ipakita mo pa sa akin, O Diyos, yung kaluwalhatian mo. Dahil sa kalagayan niya at sa relasyon niya sa Diyos na maganda. Pero gusto niya pang mas malasahan at makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Even he is in good spiritual standing. He is still seeking God. Lord, please show me your glory. Magmakaawa ka sa Diyos na ipakita niya, ipatikim niya, iparanas niya sa iyo ang kanyang kaluwalhatian. Sa libro ni Thomas Watson na Doctrine of Repentance, may isang tumatak talaga sa akin doon na sentence niya. May kinalaman yun sa repentance, pero applicable siya sa maraming bagay sa buhay. Sabi ni Thomas Watson, "Things that are excellent deserves labor." Sabi niya, ang mga mahuhusay na bagay sa buhay ay karapat-dapat pagsumikapan. Yung mga hindi mahalaga, hindi masyado pinagsisikapan. Pero yung mga mahalaga, yun yung karapat-dapat pagsikapan. So of course, ang ibig niya sabihin doon ay sa repentance, sabi niya, wag nating isipin na repentance ay mahirap dahil worthy yun. But in this case, hindi ba ang Diyos ang pinakakarapat dapat pagsikapan? Hindi ba ang Diyos ang pinakamahalaga sa lahat? Hindi ba ang Diyos ang pinaka-excellent sa lahat? At itong Diyos na ito ay gusto niyang matagpuan mo siya. He is willing to be found by you, by those who labor in searching for Him. Ang Diyos ay hindi isang pipitsuging bato na matatagpuan mo lang kung saan-saan, mapupulat mo lang kung saan-saan. Ang Diyos ay ginto. Ang Diyos ay higit sa ginto. Ang Diyos ay diamante. Ang Diyos ay higit sa diamante na kailangan mong maghukay, maghanap, at hanapin at hukayin para matagpuan mo siya. Finding God is worth all the pain and effort in all of our searchings and pursuit of Him. Kaya ang paghahanap sa Diyos, ang pagpurso sa Diyos ay conscious, deliberate, at intentional na choice ng mga tao. At ang mabuting balita, gusto ng Diyos na matagpuan natin siya. Hindi ibig sabihin na hanapin natin siya ay nagtatago siya. Hindi. Ang gusto niya, matagpuan natin siya. Yan ang mabuting balita, hindi siya nagtatago. He loves to be found. God is discoverable. Siya nga yung nag-umpisa nito eh. Siya nga yung mapagbiyayang umabot sa mga Hudyo para sabihin na hanapin niyo ako. Siya ang nag-utos na hanapin siya. Siya ang unang lumapit nung hindi sila lumalapit. Isipin niyo, bakit ba tayo inuutosan ng Diyos na mag-pray? Bakit? Bakit ba tayo inuutosan ng Diyos na basahin yung Bible? Bakit ba tayo inuutosan ng Diyos na makinig sa sermon, mag-gather, makinig sa sermon? Bakit ba tayo inuutosan ng Diyos na mag-pray ng magkakasama, mag-worship ng magkakasama? Why? Because God wants to be found. Dahil gusto ng Diyos matagpuan mo siya. Dahil gusto ng Diyos hanapin mo siya at matagpuan mo siya. Kaya kanya pinagpe-pray para matagpuan mo siya. Kaya kanya pinagbabasa ng Bible para matagpuan mo siya. Kaya niya tayo gather for worship para matagpuan mo siya. Yun ang punto niya. Na maipahayag niya at maipamalas niya sa iyo
yung kanyang matamis at masayang kaluwalhatian. Hindi tayo inutusan ng Diyos for a mere checklist. Huwag nating isipin na, oops, nagawa ni Joseph to, okay, hindi niya nagawa, okay, nagawa niya, hindi niya nagawa. That's not the point. Hindi yan ang point ng Diyos. Walang Bible tracker yung Diyos. Mag-helpful yun sa atin. Pero ang gusto ng Diyos ay matagpuan natin siya. He wants us to taste His glory. He wants us to see His glory because that is our joy and life and salvation and sanctification. Marami sa mga scholars ang nagsusupport sa idea na nagsimula ang mga synagogue dito mismo sa exile sa Babylon. Paano ba nag-worship? Paano yung progress development ng worship corporately sa mula Old Testament hanggang New Testament? Kasi dati, sa patriarchal period, nag-worship sila altar. Gumagawa silang altar. Pag napatagpuan lang nila yung Diyos. Tapos after noon, nung naging hari na paglabas nila ng Egypt, sila Moses, nagtayo na silang tabernacle. Ibig sabihin, yun yung ditupi na worship venue. Yung tabernacle, tent. Tapos, nung panahon na ni Solomon, nagtayo na ng batong templo. Ayan na, nasa Jerusalem na yan. However, after Solomon, yung mga ginera na sila, katulad na itong Babylon, nawasak na yung templo. Saan sila mag-worship? Tapos kinuha pa sila sa bansa nila, nandun sila sa ibang bansa, nasa Babylon sila. Diyan nagsimula yung mga synagogues. Itong mga sinagoga. Yung mga sinagoga ay pagtitipon ng mga Israelita para saan? Mag-worship. May mga nabasa nga ako, yung synagogue daw ay prototype church. Kasi wala sila sa isang lugar eh. Pupunta lang sila sa isang bahay, pupunta sila sa isang lugar, doon sila nag-gather para mag-pray at mag-aral ng salita ng Diyos. So imagine, itong text natin ay nandito sa Jeremiah. Doon sa mga nasa exile. Ibig sabihin, they did it. They did it. Sinabi ng Diyos, call upon me, seek me, balikan nyo yung pinabayaan yung panambahan nung nandun pa kayo sa ipinangakong bayan. Ngayon, wala na sila doon, pero nag-gather sila to pray. Nag-gather sila to worship. Nag-gather sila doon sa Torah, sa Old Testament na meron sila. They sought God. Hinanap nila ang Panginoon. Tayo, gusto mo bang hanapin ang Panginoon? Gusto mo bang maging importante siya sa iyo? Pursue Him and seek Him. Gusto mo ba na maging importante para sa iglesyang ito ang Diyos? Then let us seek Him together. Yung matagpuan ng Diyos ay mayroon talagang kondisyon. Pero dito sa passage natin, yung hanapin ng Diyos ay para rin espesyal sa mga napalayo. Finding God has a condition and finding God as an exile. Balikan natin ang Jeremiah 29 ay letter sa mga nasa exile sa Babylon. Sila yung dinisiplina ng Diyos, sila yung tinama ng Diyos, sila yung ipinatapon ng Diyos sa malayong lugar. Sila ng mga surviving covenant people. Para sa kanila to isinulat. Sila yung sinasabihan. Sila yung sinusulatan. Kayo na napalayo, kayo na pinatama ng Diyos, hanapin niyo ang Diyos. Tawagan niyo ang Diyos. People who are presently far from the divine blessing have this special task of searching for God. Sila ng mga taong napalayo sa pagpapala ng Diyos ay may espesyal na tungkulin na hanapin ang Diyos. Nararamdaman mo ba na para kang malayo sa Diyos? Nararamdaman mo ba o nase-sense mo ba na parang nagkakaroon ng distansya ang Diyos sa iyo? May isa akong
kakilala dati na tumatak din sa akin yung sinabi niya, if we feel far from God, who moved? Kung pakiramdam daw natin na palayo tayo sa Diyos, sabi niya, sino gumalaw? Sino lumayo? Ang Diyos ba? Sa story ng prodigal son, sino umalis? Sa kwento ng alibughang anak, sino yung lumayas? Sino yung umalis? Ang mga exiles dito sa Babylon, they have neglected the worship of God for idols. Their devotion to God have deteriorated, and this is what they must recover, their pursuit of God. Ang dapat nilang ipanumbalik. Isa sa mga tinatanong sa atin bilang mananampalataya, itong tanong na to, bakit sobrang daming religion sa mundo? Bakit nga ba sobrang daming relihiyon? Iba-iba yung mga relihiyon sa buong mundo. Pwede nating sagutin yan sa iba't ibang paraan, pero isang sagot dyan ay dahil bilang mga nawawalang mga tao, we as lost sinners, we want to settle for an alternative to the true seeking of God. Bakit maraming relihiyon? Kasi maraming tao ang gustong mag-settle sa hindi naman totoong pagsisiyasat at pagpurso sa Diyos. Okay na ang ganito, may mga iba't ibang gagawin. Okay na ang ganito, may iba't ibang gagawin. Pero hanggang dito lang. Meron lang akong mga obligation, hanggang dyan lang. Kaya marami yung nagsasabi na meron silang spiritual experience. Meron silang emotional spiritual experience sa Diyos. Kahit nasa maling religion sila. Kasi nagsettle na sila sa hindi totoong pagsik sa Diyos. Okay na sa kanila yun. Tandaan natin kahit gaano ka totoo sa iyo yung karanasan mo espiritual, kung wala ka namang pananalig sa krus ng ebanghelyo, sa bugtong na anak ng Diyos, ng may pagsisisi at pananampalataya, hindi mo pa natagpuan ang Diyos. Kahit ano yung naramdaman mo, makapanindig balahibo, o anumang uri ng karanasan, kung hindi ka dumaan sa tunay na daan, anuman ang espiritual na mga karanasang kiniklaim, hindi mo pa talaga natagpuan ang Diyos. Dahil matatagpuan mo lang ang Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Matatagpuan mo lang ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Matatagpuan mo lang ang Diyos sa pamamagitan ng nag-iisang daan. Walang ibang daan. Siya lang. Ganon din kung paano ang isang tunay na Kristiyano. You can be a true Christian, but you can have the problem of wandering from this communion with God. Pero ganon din na hindi, sa mga hindi mananampalataya, akala nila napagpuan na nila ang Diyos dahil meron silang mga church experience, religious experience, emotional experience, spiritual experience na kiniklaim. Pero hiwalay kay Jesus, did you really find God? Makikita, totoo bang matagpuan mo ang Diyos hiwalay kay Jesus? Merong isang babae na sumali siya sa search party. Mayroon kasing isang nawawala doon na turista. Sumali siya doon sa search party dahil may isang nawawalang turista. Kaya lang, kinalaunan na realize niya, siya pala yung hinahanap. Hindi niya alam, siya pala yung inaakalang nawala. Nag-join siya doon sa paghahanap ng sarili niya. Hindi niya alam. Clueless siya. Siya pala yung hinahanap, siya ba yung pinagkakamalang nawala. Akala niya, hindi siya nawawala. Maraming mga tao na iniisip nila, they are not lost. Iniisip nila hindi sila nawawala. Iniisip nila okay sila. Iniisip nila they're not wandering.
I'm okay. Kaya pag sinabi sa culture natin na nawawala, sila lang yung nag-addict, nag-alcohol, or mga hindi nagtatrabaho. Ganun lang yung interpretation sa culture natin pag sinabing na mali ng landas, nawala. Pero anong ibig sabihin nun sa scripture? Pag nawala ka, ibig sabihin lumayo ka sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pagkawala. Ang pagkawala ay paglayo sa Diyos. Hindi ito mere na mga cultural thing. This is a spiritual reality. Ang pagkawala ay paglayo sa presensya ng Diyos. Kaya kahit napakaganda ng buhay, palagi namang nag-church, pero kung hindi ka nananalig kay Jesucristo bilang tagapagligtas, you are lost. You did not really find God. You do not want to trust Christ. You don't want to repent. You are lost. The only way to God is the Lord Jesus Christ. You go to Him. At sa atin, ng mga mananampalataya, sa mga panahon ng panlalamig, pagkawala, pagpunta kung saan-saan mula sa pananampalataya, you are specially called to pursue God until you regain the delight of communion with Him. Sa mga espesyal at mga pinahintulutan ng Diyos na mga pagkakataon na masasabi mo, nanlalamig ako, parang nagwa-wander ako from the faith, this is the opportune time where you are specially called by God to pursue Him. And do not stop until you regain that delight of communion with God. Gusto mo ba na ma-restore ang masayang komunyon mo sa Diyos? Namimiss mo ba yung maluwalhating mga araw kung saan ang Diyos ang pinaka-importante sa iyo sa lahat ng bagay dito sa mundo? Napapagod ka na ba sa panlalamig, sa pananampalataya, at pagpunta sa kung saan-saan, papalayo sa Ebanghelyo? Dinidesire mo ba ang kasiyahan na matatagpuan lang sa Diyos? Gusto mo bang hanapin ang Diyos sa iyong pagkawala? Huwag kang tumigil hanggat bumalik sa iyo ang ipinangako na pagkatagpo sa Diyos. Do not stop. You search Him with all your heart. Sabi niya, I will be found. Yan ang promise ng Diyos, matatagpuan ako. Yan ang asahan mo, matatagpuan ako. Makikita mo ang kaluwalhatian ko. Babalik ang nawala na masayang presensya. Do not stop until you regain that high view of God, the sense of God's importance, and the value and the greatness of His majesty. Salamat sa Diyos, no? Kasi yung Ebanghelyo ay summed up sa Luke chapter 19, verse 10. Sa panahon na hindi natin siya hinahanap, siya yung naghanap sa atin. For the Son of Man came to seek and to save the lost you. The Son of Man came to seek and to save the lost you. Dumating ang anak ng tao para iligtas at hanapin ang nawawala na ikaw. Yan ang mabuting balita. Yan ang karapat-dapat ng Solidio Gloria. Yan ang karapat-dapat ng pagpupuri sa Diyos. Siya na dapat hinahanap natin ang humanap sa hindi karapat-dapat na tayo. Siya yung dapat hanapin eh. Siya yung dapat pagpursigihan eh. Bakit siya yung nagpursige? Para hanapin tayo. Bakit siya yung bumaba, nagkatawang tao, nagdusa, namatay sa krus ng Kalbaryo, at bumangon mula sa hukay para hanapin tayo? Hindi ba mabuting balita yon? Hindi ba mabuting balita na yung karapat dapat hanapin ang naghanap? We pursue Christ because Christ first pursued us.
Hanapin natin si Kristo dahil siya ang unang lumapit at naghanap sa atin. Huwag kang tumakbo palayo sa Diyos na gusto ang kaligtasan mo. Huwag kang tumakbo papalayo sa naghahanap sa iyo. Huwag kang tumakbo palayo sa Kanya na ninanais na ipakita sa iyo at ipamala sa iyo ang Kanyang kaluwalhatian. Huwag ka na maghintay ng bukas o mamaya dahil magkakaroon ng panahon at oras na hindi na siya matatagpuan. There will come a time when God cannot be found anymore. Isaiah chapter 55 verse 6. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Huwag nating sabihin na hanapin niya naman pala ako. Hindi ganyan ang tugon sa mabuting balita. Ang tugon sa mabuting balita ay masayang pagtugon sa paghahanap ng Diyos. Seek the Lord while He is still near. There will come a time you cannot find God anymore. That is a very dangerous position to be in. That is a very scary position to be in. Milyong-milyong tao ngayon ang hindi na nila pwedeng hanapin ang Diyos dahil tapos na. Simulan mo ngayon. Simulan mo ngayon. Bilang pagtatapos, ang Jeremiah chapter 29 ay isang napaka-famous na passage dahil ginagamit ito pang paswerte, ginagamit ito pang positive vibes para sa tagumpay at mabuting mga hinaharap. Pero ano nga ba ang totoong tagumpay? Ano nga ba ang totoong pag-asa? Ano nga ba ang totoong yaman? Ano nga ba ang totoong mabuting hinaharap ang matagpuan ng Diyos? Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po dahil Ikaw, aming Ama, Ikaw ang mabuting Ama na karapat-dapat saliksikin at hanapin at ipursu. O Diyos, Ikaw ang nagpadala kay Jesus para kami ay ipanumbalik. Nihiling namin na magkaroon ng kaligtasan ngayong hapon na ito. Ipinapanalangin namin na magkaroon, O Diyos, ng paghahanap sa iyo bilang araw-araw at regular na disposisyon namin. Huwag mo kami hayaan sa aming sarili, sa aming paglayo, sa aming pagkaligaw, sa aming pagkawala. Ikaw ang Diyos na naghahanap at Ikaw ang Diyos na dapat hinahanap. Pinupuri ka namin, aming Ama, sa pangalan ng aming pastol na si Jesus. Amen.